Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenits. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Bigyan natin ng komento at reaksyon ang isa ulit na kasaysayan. Matatandaan, noong May 17, 1972, isinalang sa Silya Electrica ang mga nagahasa sa aktres na si Maggie de la Riva. Si Maggie rin ang nagpabago sa kasaysayan ng... Ito dapat yung kailangan ngayon mga kaibigan dito sa Pilipinas. Dapat maibalik yung mga ganitong klaseng death penalty, no? Para kahit paano yung mga laging gumagawa ng masama, mga kaibigan, or mga nang rape, dapat binibitay talaga para kahit paano magkaroon ng takot yung mga tao. Lalo na yung, para maisalba natin yung mga ibang kababayan, mga kaibigan. Kawawa yung mga nire-rape nila, pinapatay pa nila, no? Ang rape case na anumang ipasok sa ari ng isang babae ay maituturing na rape. Matatanda ang hindi direktang ni-rape si Maggie. Pero sinaktan, pinaglaruan at pinasukan ng bote ang kanyang pagkababae. Grabe mga kaibigan, ano? Sakit kaya nun pag bote, papasok sa ari, grabe. Na mga adik na grupong ito. Kahit na mayamang pamilya ang mga ito, hindi pa rin sila nakaligtas ang ngipin ng batas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kaya dapat mga kaibigan talaga may balik na yung death penalty, ano. Talagang may batas talaga nung araw mga kaibigan nung panahon ni Apo Lakay. Ngayon wala na mga kaibigan, ano. Masyado nang mapupusok yung mga tao ngayon kung ano yung mga nagagawa nilang masama. Pero pag binariksura mga kaibigan yung death penalty, baka sakali mga kaibigan magkaroon ng takot na gumawa ng masama yung mga taong magagaling gumawa ng masama. Tulad yung pag-rape, pagnanakaw, di ba? About sa drugs, yun. Number 1 yung mga korupsyon sa gobyerno, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat binibitay yung mga yan, mga kaibigan. Bagay na bagay kasi sa kanila ito mga kaibigan, kahit paano magkaroon sila ng takot. Mga minamahal kong kapatid. Naalala ko na naman yung PhilHealth mga kaibigan, di ba? Yung ilang video na review natin ni si Hontiveros pala, yung isa sa dun. May kasalanan. Ay may anomalya. Hindi ko pinapatotohan yun mga kaibigan, na ako naririnig ko lang din yun sa binibigyan natin ng reaksyon. Pagmasdan ang laraw. Pero kung totoo man yun sana mga kaibigan, sana lang talaga may ibalik yung death penalty. Adjust natin konti mga kaibigan, ano. Okay, umpisa na lang ulit natin. Matatandaan, noong May 17, 1972, isinalang sa Silya Electrica ang mga nagahasa sa aktres na si Maggie de la Riva. Si Maggie rin ang nagpabago sa kasaysayan ng rape case na anumang ipasok sa ari ng isang babae ay maituturing na rape. Matatanda ang hindi direktang ni-rape si Maggie. Pero sinaktan, pinaglaruan at pinasukan ng bote ang kanyang pagkababae na mga adik na grupong ito. Kahit na mayamang pamilya ang mga ito, hindi pa rin sila nakaligtas ang ngipin ng batas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Mga minamahal kong kapatid, pagmasdan ang larawang ito. Yan ang isa sa mga larawan ng kung papaano gawin ang bitay noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
panangkwan yung mga kaibigan ng ating mga bayani, ano, Dr. Jose Rizal. Yung mga ganong klaseng style na pagpatay mga kaibigan. Tinatawag itong firing squad. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging payapa ang bansa natin noon sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Bakit? Dahil ang mga mamamayan ay may takot na gumawa ng krimen. Dapat yun ang may balik ngayon mga kaibigan dito sa Pilipinas, magkaroon ng takot yung mga taong gumagawa ng masama. Dahil kapag sila ay napatunay na nagkasala sa brutal na pamamaraan, brutal din ang kanilang kalalabasan. Yan ang katotohanan. Kabilang dito ang mga drug lord o rap politician, mga gumagamit ng baril sa pagpatay. At syempre, hindi mawawala ang rapist. Alam naman natin lahat kung gaano kalaki ang galit ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa mga taong ganyan, lalo na sa mga rapist, dahil ayaw niyang may inaaping kababaihan noon. Naalala niyo ba ang kanyang sinabi? Kill those rapists. Mga salitang lumalabas sa kanyang bibig dahil sa laki ng galit niya sa mga taong katulad niya. At ito pa kapatid, iyan ang drug lord na nasampula noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Mga Chinese mga kaibigan, ano, kahit yung kanina yung ng rape, parang Chinese din. Tapos ito, drug lord, Chinese din mga kaibigan. Marcos, isang Chinese na pinabitay niya gamit ang firing squad. No? Ito ay Dapat talaga may balik talaga to eh. Yung mga ganitong klaseng parusa. sa publiko niya, hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, nang live ang aktong pagkakakuha sa pagpatay sa taong iyan. Yes kapatid, tama ang iyong narinig. Paminsahe sa buong mundo na kung sino man ang magtangkang magpakalat ng droga dito sa bansa, ay isa ito sa kanila kahahantungan. Di ba? Ang galing ng ating mahal na dating Pangulong Apo Lakay mga kaibigan. Dapat talaga may balik talaga yung ganyang klaseng patakaran. Para kahit papaano, hindi yung pakalat-kalat sila rito sa paligid natin, ano. Mga drug lord, rapist, mga corruption, mga ganyan dapat ang mga binibitay mga kaibigan. Para kahit paano eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.